Hi everyone, welcome to City Tech Review. So meron tayong gagawin ulit na comparison video ngayon. At medyo matagal-tagal na rin mula nung nakagawa ako ng ganitong comparison. Siguro ito yung start ng paggawa ko ulit ng mga comparison videos ng mga phones. So kung meron pa kayong gustong mga phone na i-compare ko dito sa channel natin, comment nyo nandyan sa baba. So yung una natin gagawin comparison ngayong taon ay itong Infinix Hot 40i at Itel P55. Sobrang close ng competition ng dalawang phone na to at sobrang close din ng kanilang presyo. Tingnan natin. Itong Itel P55 guys ay may current price ngayon sa Lazada na 6,299 pesos. Pero recently, bumaba yung presyo niya to 4,999 pesos na lang. Samantalang itong Infinix Hot 40i ay 6,499 pesos sa ngayon. So medyo malayo-layo yung price difference nila. Pero tandaan nyo guys na itong dalawang to ay parehong 256GB yung internal storage at 8GB yung physical RAM. Pero makikita nyo dito guys na yung kanyang RAM, yung Hot 40i ay 16GB in total dahil sa kanyang additional 8GB of virtual RAM. Samantalang yung P55 ay 24GB na RAM total kasi up to 16GB naman yung virtual RAM nito. So, agad-agad meron tayong makikitang difference. Pero isa-isahin natin yung iba pang mga differences ng mga phone na to pagkatapos natin i-compare yung laman ng kanilang box. Okay, so unahin natin tong Hot 40i. So, tinanggal ko na dito yung phone. So, yung makikita nyo na lang dito ngayon ay yung iba pang accessories na nasa loob ng box. So, ito yung plastic ng phone. Ayan. Tapos, tingnan natin iba pang laman. Meron tayong SIM ejector pin. Okay, meron tayong documentations, warranty card. Ito yung kanyang case. So, jelly case yung meron tayo dito sa Hot 40i at covered talaga yung buong camera module. Tapos, yung buttons, yung ports ay merong cutouts. Yan. So, balot na balot yung phone natin dito. Ito yung kanyang 18 watts na charging brick. USB-A pa rin yung kanyang port. Tapos ito yung USB-C to USB-A cable. Ayan. Tapos wala na tayong iba pang makikita dito sa Hot 40i. Okay, next naman guys ay itong P55. Open natin yung box. Kagaya kanina, wala na yung phone dito pero ito yung balot. Ayan. Tapos sa ilalim, meron din tayong SIM ejector pin. Ito yung ating warranty card or warranty policy. At ito naman yung kanyang jelly case. So, check natin. So, kanina, dun sa Hot 40i, yung kanyang jelly case ay balot na balot. Balot na balot yung camera module. Pero dito, exposed naman. Ayan. Yung cutouts, same lang din sa mga ports. Ayun lang. Malaking difference nila pagdating sa protection sa camera module. So, para sa akin, mas maganda yung sa Hot 40i. Pero, meron tayo ditong wired earphones. Hindi natin to nakita kanina sa Hot 40i. Meron din tayo ditong USB-C to USB cable at yung ating 18 watts na charging brick. So, medyo hati yung opinion natin dito, no? Kasi mas maganda yung jelly case ng ating Hot 40i compared dito sa P55. Pero meron siyang headset. So, dahil mas mahal yung earphones or headset, para sa akin mas okay yung laman ng box ng P55. Okay, so ito na guys yung dalawang phone natin. Astral Blue, yun nandito sa atin sa P55. Ito yun. Tapos, yun dito naman sa Hot 40i ay Horizon Gold. Parehas maganda yung design guys. Depende na lang talaga sa preference natin yan. Walang mas maganda sa totoo lang. Kasi yung camera module nila, and almost same na same yung itsura. Diba? Pero yung dito sa P55, makikita ninyo, depende sa angulo, nagiging rainbow siya tapos may glittery effect. Ayan. So, depende kung gusto niyo yung ganitong design. Mas, siya, mas intricate, mas detailed, compared dito na mas simple naman sa Hot 40i. Ayan. Medyo nagbabago din yung kulay niya, depende sa tama ng ilaw at angulo. Pero pagdating sa nipis, ayan, same na same lang din. Actually, yung, ayan, no? Parehas na parehas yung placement ng kanyang SIM tray. Tapos, yung headphone jack,
pati yung USB-C, yung speaker, same na same lang din yung layout. At kahit yung mga buttons natin dito sa may right side, same na same lang din. And so almost identical silang dalawa. Magkakatalo lang talaga sa design. Anong mas gusto natin? Mas intricate na design or mas simple? Okay, so dun tayo sa performance test. Again, kagaya na sinabi ko kanina, pareha silang 256GB na internal storage para sa presyo na minensyon natin kanina. Magkakatulo lang talaga dun sa kanilang RAM. Pero pag-usapan muna natin yung storage. Okay, makikita nyo guys dito sa storage test ng Antutu na almost magkadikit talaga yung score nilang dalawa. Parehas 400,000 plus kasi UFS 2.1 or 2.2 yung kanilang storage type, same na same lang. Pero makikita niyo na medyo umangat ng kaunti yung sa Infinix Hot 40i pagdating sa read speed. Pero again, hindi na natin mapapansin yan. So, masasabi ko na tie sila pagdating dito sa storage. Pero pagdating guys sa virtual RAM, ayan makikita ninyo, again, pareha silang 8GB na physical RAM, pero makikita ninyo yung option natin, kung sakali man na gusto nating dagdagan ng virtual RAM, yung mga phone na to, etong Infinix Hot 40i ay hanggang 8GB lang na virtual RAM. Ito namang P55 aabot ng 16GB na additional virtual RAM. Kaya magiging 24GB to. So, kung gusto natin ng phone na 256GB yung internal storage, mas malaki yung RAM in total, P55 tayo. Agad-agad panalo to. Kasi ito hanggang 16GB lang. Pero maganda dyan, tingnan natin ang Antutu kung okay ba yung magiging effect ng MEMFusion sa dalawang to. Okay, so makikita nyo guys sa screenshots na to, yung score ng Hot 40i at ng Itel P55. So obviously, medyo malayo-layo yung score ng Itel P55. Again, naka-on yung RAM sa dalawang phone na to. 265,290 to sa P55, 258,000 naman sa Hot 40i. So again, mas maganda yung performance ng Itel P55 dahil 16GB nga yung additional na virtual RAM. So may tulong yung MEMFusion kung ikukumpara natin yung dalawa. Pero syempre, ibang usapan din kapag in-off na natin yung mga virtual RAM ng dalawang phone na to. So check natin. So makikita nyo guys na umabot ang Hot 40i ng 266,052. So malaki-laki yung ginam sa performance. Pero again, mas mataas pa rin yung overall score ng Itel P55 kasi umabot siya ng 268,000 naman. So, in total, mas may edge yung Itel P55 pagdating sa overall performance compared sa Hot 40i. Kaya yung sinabi ko kanina sa inyo, may advantage din yung additional na 16GB of virtual RAM dito sa Itel P55. So, sa round na to, pagdating sa performance, Itel P55 yung panalo. Okay, pagdating naman guys sa display, almost identical tong dalawang to. Pareha silang HD Plus or 720p resolution, 90Hz yung refresh rate. Pero pagdating sa total na size, mas malaki ng kaunti yung sa Itel P55 kasi 6.6 inches na to. Ito naman, 6.56 inches. Hindi na natin mapapansin guys, in real life, talagang almost identical. Magkamukha yung dalawang phone na to pagdating sa display. Actually, kahit yung behavior ng kanilang refresh rate, same na same lang din. From 90, bababa to 60Hz kapag naka-auto switch tayo. At kahit yung display settings, same na same lang din. Ngayon, pagdating naman guys sa battery, same na same lang din yung specs. 5,000 mAh yung capacity ng dalawang to. At parehong 18 watts yung charging speed nila. Pero, check natin ang SOT. Okay, kukunin natin reference guys. Yung SOT na nakuha ko dito sa Itel P55, 14 hours and 22 minutes. Considering na pareha sila ng display resolution, screen refresh rate, at kahit pa yung kanilang chipset na Unisoc T606, masasabi natin na gano'n din na makukuha nating SOT dito sa Hot 40i. And again, pagdating sa round na to, pantay na pantay sila, so pareha silang panalo. Pagdating naman sa charging speed, 6 to 100%, 2 hours and 21 minutes natin na charge yung Itel P55. And again, possible na ganun din na makuha natin na speed dito sa Hot 40i. Ngayon, pagdating naman guys sa camera, almost identical lang din sila. Pareha silang may 50 megapixels na main camera dito sa rear, tapos 0.08 na auxiliary lens.
Pero, magkakaiba sila guys pagdating naman sa selfie camera. Kasi yung selfie camera nitong Hot 40i ay 32 megapixels, samantalang itong ITEL P55 ay 8 megapixels lang. Pero tingnan natin yung actual na mga sample photos at videos para ma-compare natin. Okay, so unahin natin yung rear camera ng dalawang phone nito. So makikita nyo dito sa unang sample natin na obviously mas maliwanag yung kuha ng ITEL P55. Yung Hot 40i mas detailed pero nagkulang tayo sa exposure or brightness. Madali namang i-adjust yan pero pagdating sa default na output, mas maganda yung sa ITEL P55. Dito naman sa pangalawang photo natin, makikita ninyo na almost identical lang din yung quality. Pero kagaya kanina, mas madilim lang yung sa Hot 40i. Makikita ninyo yung kulay ng building. Mas lighter blue na dito sa ITEL P55. Pagdating naman sa text, dito sa car park reminders, dun sa Hot 40i, meron ng mga nabablur ng konti dun sa may edge. Malinaw pa rin naman, pero compared dito sa ITEL P55, mas sharp yung mga text compared sa Hot 40i. Ito namang susunod, makikita ninyo yung pagkakaiba ng pagka-blue sa Hot 40i at ITEL P55 ng building na to. So makikita ninyo na mas pleasing sa mata pa rin yung sa ITEL P55. Dito naman tayo sa susunod, mas challenging to. Halos pantay yung quality, pero kung titingnan natin mabuti guys, halimbawa dun sa may taas na bintana, medyo sabog na yung liwanag dito sa Hot 40i. Makikita ninyo, hindi na natin makita yung guhit ng mga bintana sa Hot 40i. Samantalang buo pa rin sa ITEL P55. Makikita nyo din yung letter E sa may bandang baba, pati yung letter V. Mas balance yung exposure dito sa ITEL P55. Doon sa Hot 40i, medyo sabog na naman. So pagdating sa mga challenging situations kagaya nito, mas okay pa rin yung ITEL P55. Dito naman susunod, kahit hindi ko na-explain, kitang-kita natin kung sino may mas magandang quality, ITEL P55 pa rin. Pero pagdating naman guys sa selfie camera, ayun lang, napakalayo na ng difference natin dito. Halatang-halata natin na mas maganda yung sa Hot 40i, mas maganda yung quality, hindi tayo mukhang naka-webcam kagaya dito sa ITEL P55, at talagang mas sharp, mas detailed dito sa Hot 40i. So pagdating sa selfie photos, mag-excel talaga yung Hot 40i. Ngayon pagdating naman sa 1080p video ng dalawang phone nito sa rear camera, makikita ninyo na mas maganda para sa akin na yung quality ng 1080p video ng Hot 40i. Mas maliwanag at mas detailed overall. Pero syempre, parehas silang walang stabilization, so maalog talaga. Pagdating naman sa selfie video, obviously, panalo dito yung Hot 40i. Mas wide, mas detailed, mas maliwanag, mas maganda overall. Kasi yung dito sa ITEL P55, okay na rin naman, pasado na, pero mas nakakompress tayo dito, mas maliit yung kanyang framing, at medyo smooth yung texture natin. Okay, so to recap lang guys para hindi kayo malito. Pagdating sa mobile photography, gamit yung rear camera, mas mag-enjoy kayo dito sa ITEL P55. Mas maganda yung mga kuha niya compared dito sa Hot 40i. Pero pagdating naman sa selfie, mas maganda naman yung Hot 40i. Pagdating sa mga videos, mas maganda pa rin yung Hot 40i. So para sa akin, pagdating naman sa camera aspect ng dalawang phone ito, mas maganda yung Hot 40i. Okay, so sa tingin nyo guys, alin yung mas sulit sa dalawang phone ito? Comment kayo dyan sa baba. Pero tutulungan ko pa rin kayo. So itong Hot 40i, kung gusto niyo ng camera focus na phone, ito na lang Hot 40i yung piliin niyo. Pero kung gusto niyo naman ng performance focus na phone, at okay na din kahit pa paano yung kanyang camera performance, P55 naman yung piliin niyo. At para sa akin, mas okay ito. Mas malaki pa yung RAM. Kasi nga, 24GB in total na makukuha natin dito dahil may additional na 16GB of virtual RAM. At nakita ninyo, may benefits talaga pagdating sa overall performance, mas mataas yung Antutu score nito. So kung magigames tayo, maaasahan natin tong phone na to, lalo na sa mga everyday applications natin. So lahat ng links na kailangan nyo guys para sa mga napag-usapan natin, lalagay ko dyan sa description box sa baba. Maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.